Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagay, ang talihasa ng ito. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa, ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa naman ay 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos siya ay umalis, kumayo agad ang tumanggap ng 1,000 piso at pinangalakal iyon. Ang nagtubo sa 5,000 piso, kaya din naman ang tumatanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyon at pinagpasulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Dito pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi ko sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat na mabuting alipin. Ang mabuting balita ng aking Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magsiyo po tayo. Kumusta po kayo? Hello. Pag sabihin kong hello, ang sagot niyo happy. Dapat happy po tayo sa gabi nito. Amen? Bakit? Sino magbisita natin? Si Lord. Amen? Eh kung si Biblia mo po dito, happy tayo, di ba? Kung may 5,000, di ba happy dapat? So, dapat ang bisita natin sa gabi ito ay ang ating Panginoon. So dapat tayo po ay maging happy. Sabihin mo sa katabi mo, are you happy? Are you happy? Tingnan mo. Nakangiti ba? Ang happy ay pumapalakpak. Mga lakas ang malakas. Ayun. So sa binasa po natin mabuting balita, sa gabi ito ay dalawa po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ang dalawang katotohanan. Una, tayo'y naglalakbay lamang sa mundong ito. Naniwala po ba kayo? Na tayo'y naglalakbay lamang sa mundong ito. Amen po ba? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta sa buhay na wala hanggang. Palakpakan natin ito. Sino po mahilig maglalakbay po dito? Pakita sa mga. Naglalakbay. Wala. Ako lang. Alam niyo po, may aminin po sa inyo, okay lang po ba? Kaya ko sabihin sa misis ko. Atin lang to. Ang misis ko madalas nabudol. Kasi tuwing siya nabudol, biyaya sa akin. Nakarinig na mag-nabudol, tapos biyaya sa asawa. Bakit? Ano kasi yung weakness ng asawa ko? Lagi ko siya nabudol. Bakit? Okay lang siya ng mga bababa. Murang papuntang Hungko, murang papuntang Cebu, kung saan-saan. At ang asawa ko, ang weakness niya ay yung pag-lalakbay. Amen po ba? O bakit blessing sa akin? Siyempre, kasama ko lagi. Amen. Ganun po ba lingkod? Amen. Pinibless ni Lord. Pag may ulan, ang ginawa ni Lord? Ilagisa ng sombrero. May tiktik na po tayo. Pag may ulan, hanap kayo ng kutsi. Amen? Kung hindi mo buksan kayo, kakatokin nyo. Ito po ang anak ni Lord. Amen? Hindi kaya mo yan. Sabi mo sa katabi ko, hindi kaya mo yan ang lingkod ng Diyos.
May mga bilin muna tayo, mga bilin muna tayo. Di ba, sister? Ang sabi ng mga anak, kahit wala ako, mag-aaral kayo mabuti. Amen. Uwi kayo maaga. Amen. Huwag mo lalawasa. Amen. O sa mga may asawa, anong binili? Darling, uwi ka sa bahay, ha? Baka sa ibang bahay ka uuwi. Amen. O, marami ko kayong bilin. Kung tayo po yung mga anak buhay. Hello. Ang sagot natin, happy. So, pag tayo po, pag may hanap, katulad ko may hanap buhay, bago kami makalis ng isis, na marami po kami bilin. Amen. Ano bilin ko? O ha, yung data, itago, i-deposit, maningil kayo, pag may delivery, ang daming bilin bago umalis. Amen. Bakit? Bakit po? Hindi nagkatiwala namin habang wala po kami sa kanila. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Pananangin si Lord sa atin, sa ating paglalakbay, dapat puno tayo ng pagtitiwala at pagmamahal sa ating puso. Amen po ba? Tayo po ba'y puno ng pagtitiwala at pagmamahal sa ating puso bilang mga lingkod ng Diyos? Amen po ba? Amen. So ano po ang pangalawang katotohanan na pinapaalala sa atin ng Diyos? Ang buhay ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Amen po ba? Ang buhay mo at buhay ko ay pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Kaya minsan, may mga asawa, sorry to say, may mga may asawa, pag akala ko, pag-aari na nila yung kanyang asawa. Amen po ba? Ang kagandahan po sa amin lang, i-share ko sa inyo, kami mag-asawa. Nandun po ang pagtitiwala namin sa bawat isa. Sa anong paraan? Kahit ang silpo namin, iiwanan namin, hindi po binubuksan ng aking asawa. Amen. Bakit? Tiwala kami sa isa't isa. Mahalaga po yung pagtitiwala sa isa't isa. So ang buhay natin ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya dapat din po natin mahalin at alagaan. Amen po ba? Ang lahat ay biyaya na ipinagkatiwala ng Diyos na dapat natin palaguin at gamitin sa tama. Hello? Palapakan natin si Lord ng lakas. Ang buhay ay biyaya at ipinagkatiwala ng Diyos na dapat natin palaguin at gamitin. Natutuwa po ako ng nakarang linggo. Pagamat wala po ko dito, kapanood po kayo. Ang saya-saya ninyo. Sabado ba yung brother Lee? Oh. Kahit hindi niyo ko inimbita. Wala rin naman. Sabi ko, brother Lee, wala ako. Dapat sila sa ako, namuno na naman. Pumunta kami ng Cebu. Leyte. Nasa Leyte. Amen. So, dapat bilang mga lingkod, bilang mga katiwala, mga tapat na lingkod ng Diyos, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Tayo na mga lingkod ng Diyos ay pinagkatiwalaan ng Diyos, ay inaasahan ng Diyos sa atin. Amen po ba? Inaasahan mo ba tayo ni Lord? Kapagkatiwalaan mo ba tayo? Amen? Amen? Kanina po, umaga, after my prayer, sabi ng anak ko, paano nalalik ka? Sabi ko, bakit? Yakin mo ako. Nung nandun po kami sa tindahan, hindi ko kami makapagbukas. Alam niyo bakit? May nakaparking. Sagad na sagad. Bagong poste. Sabi ko, relax mo tayo. Galit mo na ako. Hindi ko mag-pray muna tayo. Mag-pray muna tayo. After nag-pray po kami, lumapit po yung may-ari. Lumating.
siya pa ang gawin. Amen? Sister, kung wala kayo, ano reaksyon mo? Hirap mo, hirap. Amen po ba? Laban mo, laban. Nasa tama po ako. Ngunit, pinapaalala sa akin ito. Anak, ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga salita ko na dapat isabuhay. Amen. Dapat isabuhay natin ang salita. Amen. Maging tapat at mabuting lingkod. Yun po inasahan ni Lord sa atin. Maging tapat at mabuting lingkod. Sabihin mo sa katabi mo, tapat ka ba ng lingkod? Para hindi narinig dito. Mga iba na dito. Ito yung mga tapat. Ulitin ko, tapat na tayo ng lingkod? Yan po inaasahan mo sa atin. How to become a faithful servant of God? Paano maging tapat na lingkod ng Diyos? Maging connected ang ating buhay sa Diyos. Amen po ba? Kung konektado ang buhay natin sa Diyos, dapat lagi ang buhay natin ay nakatuon kay Kristo. Amen. Amen po ba? Sa reaction ni Brother doon, kung ang buhay ko ay hindi konektado kay Lord, sarap pag wala. Ikaw na nga nakaabala, ikaw pang galing. Amen. Siguro sa mga buhay ko, kasi hindi pa ako nasasakyan nito. Ganun ako nun eh. But, dahil konektado ang buhay ko sa Diyos, pinagkatiwalaan ako ng Diyos. Dahil sa buhay ko ang kanyang salita. Bakit kung nagwala ako? Nandun ako nakakaon. Amen? Ano kaya masasabi niya? Lingkod ng Diyos? Hindi pa ang sasakyan. Amen? Ano sabi sa Matthew chapter 2, 22 verse 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, pag tayo po ay connected kay Lord, dapat punong-puno po tayo ng pag-ibig. Amen po ba? Dapat nakikita sa ating buhay ang pag-ibig. Amen. Ito po yung itinakita ko kanina umaga. Ang pag-ibig. Sabi ko sa kanya, Brad, okay lang. Sabi ko, okay mo, Brad. Huwag ka na magalit. Nilapitan ko siya. Sabi ko, Brad, pasensya ka na. Nung narinig niya, pasensya ka na. Sabi na, pasensya ka na. Amen. Ipagdalaman ko sa kanya. Yun po ang inaasahan ko. Kung ang buhay natin ay connected kay Lord. Parapakan natin. Pag ang buhay natin connected kay Lord, kung gaano natin kamahal ang Diyos, ganun din po ang pagmamahal natin sa ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ganun po. Lagi kong iniisip, mahal ko ang aking kapwa. Tulad ng pagmamahal ko sa aking sarili. May gulo? Wala. Ang topic ko, connection of life. Ang connection ng buhay. What is the meaning of connection? Connection. The action of linking two things. Sa Tagalog, ito'y nag-uugnay o kaya nagdudugtong sa dalawang magkahiwalay.
Amen po. Magbigay po ako ng isang halimbawa. Ako po ay taga-Leyte. Sino pa nakapunta sa Leyte? O sino mang taga-Leyte po dito? Ay marami po kami mga kababayan. Ang Leyte at Samar ay magkahiwalay. Amen po ba? Isang region, ngunit magkahiwalay sila. Ay province. Amen. Nung sila po ay nilagyan ng tulay na tinatawag na San Juanico Bridge, hindi na po sila magkahiwalay. Amen po ba? Sila po ay nagka-ugnayan. Nagka-dugtog. Amen po ba? Maraming tao sa panahon ito ngayon, maraming tao ang hanap ay magkaroon ng koneksyon sa buhay. Amen po ba? Yes. Maraming tao ang hanap ay koneksyon sa buhay. Koneksyon saan? Sa mga taong may posisyon at may influensya sa lipunan. Amen po ba? Yes. Maraming tao hanap ay koneksyon sa mga taong may posisyon o kaya sa mga taong may influensya sa lipunan. Halimbawa, maraming tao nais magkaroon ng koneksyon kay BBM. Amen po ba? Eh baka naman hindi kay BBM, baka kaya naman makasara. Maraming tao ang nais magkaroon ng koneksyon kay Vice President. Amen po ba? Ano pa? Sa trabaho, maraming tao ang hanap ay koneksyon. Saan? Sa kanyang boss, sa kanyang manager, sa nakakataas. So ano ginawa? Save kaya tayo. Amen? Maraming tao. Para lang magkaroon ng koneksyon sa boss, sa manager, mag-save. Amen po ba? Saan ba? Kahit sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Maraming tao nais magkaroon ng koneksyon kay Father. Amen po ba? Hanap ng koneksyon. Bakit? Parang din Father. Asong gagawin? Lagi niluluto ang kay Father. Para mabango. Amen? Nagsiserve kay Father kay karaan ng simbahan. Paano natin si Lord? Koneksyon ang pinag-usapan natin. Hindi yung pagluto ng kari-kari. So, maraming tao takot kasi mawalan ng koneksyon sa buhay. Dahil ayaw mawalan ng matibay at makapangyarihan sandali sa buhay. Amen po. Hello? Happy. Why do people seek connection in life? Number one, power. Ano ba yung power sa Tagalog? Upang magkaroon ng kapangyarihan sa buhay. Nahanap ng koneksyon eh. Kanino? Kay Nino, kay Congressman, kung kanino para magkaroon ng kapangyarihan. Pag may koneksyon, kay Nino, akala mo, mayor din. Amen? Bakit? Kapag mayroon ng kapangyarihan, ay lumalakas na ang loob ng isang tao. Totoo o totoo? May kilala mo ako. Ayaw ko sabihin sa iyo. Kasi hindi rin naman yung kilala eh. Amen? Kami kasi hindi familiar din natin sinasa police. Sabi ng minsan, dumating ako. Pagdating sa munisipyo. Sabi ng minsan, teka dito na. Babalik.
aking munisipyo. Sabi ko, nagulat ako. So ngayon nagpupunan ako pa sa aking munisipyo. Minsan na lang yun, minsan na lang. Kaya ano? Kailangan natin sumunod. Amen? Bakit nagawa niya? Bakit sabi niya, lumalakas ang loob dahil may connection kayo. Amen? Why do people seek connection in life? Number 2, protection. Hello? Protection. Maraming tao nais ng connection dahil nais may protection sa buhay, sa sarili. Amen po ba? Bakit kailangan natin ng protection? Bakit kailangan natin may connection po tayo? So may makapangyarihan para may protection po tayo. Kasi karamihan, kailangan natin ng protection kasi may hanap buhay na may business po tayo. Amen? Kaya natin may connection kasi kailangan may magpuputik ka sa atin. Hindi tayo kipitin ng DIY. Amen? Maraming meron eh. Kailangan nila ang protection na kailangan may connection sa makapangyarihan. Bakit? Kapag may protection, hindi na natatakot dahil may nagtatanggol na sa kanyang tigre. Tigre. Tiger. May magtatanggol na sa kanya. Amen? Bata naman ako eh. Ganito. Hindi naman ako pabayaan. Kahit mali, gagawin dahil may nag-protection. Amen? Na kailangan ang connection sa buhay. Talapakan natin sila. Why do people seek connection in life? Number 3, comforter. Upang may malalapitan sa oras ng pangangailangan. Amen? Kailangan kung may connection kay congressman. Amen? Bakit? Para una ako sa ayuda. Ano ba? Ano ba pinamimigay dito? Kabigan ba kayo? Upang may malalapitan sa oras ng pangangailangan. Kapag may malalapitan sa oras ng pangangailangan, magiging panatag ang buhay. Amen? Na kailangan meron po akong proteksyon. May condition po ako para maging panatag ang ating buhay. To whom should our Christian life be connected? Kanino dapat? Sa buhay natin Kristiyano, kanino dapat po ay connected? Sabi sa Colossus chapter 3 verse 1, "Yaman binuhay kayo muli sa kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang iyong pag-isip sa mga bagay na sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos." Dapat ang buhay natin ay nakatuon, nakasentro kay Kristo. Amen? Dapat ang buhay natin ay connected kay Kristo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ang tanong, kay Kristo ba connected ang buhay mo? Parang duda ka. Dapat malakas ang init. Amen. Galit ka ba? Hindi. Kung may koneksyon tayo sa Diyos, 100% magiging maayos ang ating buhay.
Hindi 50% sister. Hindi 70%. 100% maging maayos ang ating buhay. Na makikita ko sa mga naglilingkod, sa mga charismatic, wala nang maluluto, wala nang masasaing, laging nakaliti ang mukha. Amen? Yes! May kilala ko ako. Sino kapin ko ba sa inyo? Labing dalawang anak. Pinabayaan ka. Isang lingkod, labing dalawang anak. Hindi pinabayaan nito. Amen? Ano sasabihin niya? Pag siya wala na masasain, kakayo sa supermarket, sarap, bukas, wala na po ako masasain. Bago siya umalis, may nagbibigay na sa kanya na ilang kilong bigas. Dahil pumili ng magandang lalaki, binigyan siya ng 12 anak. Dahil pumili ng magandang lalaki, kinuha ng kapitbahay. Amen? Sabi si sister, mabuti na lang, hindi masyadong magandang lalaki. Amen? Pag hindi siya tumigil sa pag-ibig ko dito, amen? Sa kabila ng mga nangyayari sa kanya. Yung anak niya labing dalawa, lahat po ay nakapagpapos. Sinagot ni Father, yung tatlo, skala. Yung isa, may sumagot, yung labing dalawa. Then sanay sa hirap at laki sa hirap. Nagsikap mga eskala. At ngayon, lahat po sila ay professional na po. Panakuha natin. Naging hadyan ba? Dahil kung may koneksyon tayo sa Diyos, maging maayos ang ating buhay. Hindi man tayo, brother ko, baka sabihin mo, brother ko, kasi madali mo sabihin yun. Kasi may hanap buhay ka, paano naman kami? Hindi man tayo mayaman, ngunit hindi tayo mauubos. Ganyan ko ba? Ilan ako dito? Sino po dito isang linggo nang hindi nakakain? Wala. Isang araw? Wala. Sino lang kain ng kain? Oras-oras. Eh? Nakakarismatik. Sabi na sa akin kanina, brother bro, parang lumubo ka yata ako eh. Sabi ko, kayo na nga maging preacher. Kung saan yung mga kain prayer meeting, may kain pa, may pabangon pa. Eh? Hindi kayo po nilamin po. Eh? Hindi kayo mayaman. Pag hindi kayo mauubusan. Amen po ba? Ang lahat ng may pananampalataya ay kailanman hindi pinapabayaan ng Diyos, pinapalakpakan niya. Amen? Hindi tayo pwedeng maging connected sa ating Panginoon. Ano nung bakit? Hello? Huwag kayong galit. Huwag kayong galit. Hindi tayo pwedeng maging connected sa ating Panginoon Kristo. Sa manakit. Bakit kasi ito? Kapag kung marami tayo ibang kondisyon sa buhay. Amen. Dapat kay Kristo lamang connected ang ating buhay. Napagsikapan natin na maging connected ang ating buhay kay Kristo. Dito, sa Amazing Grace Community, buhay ang Diyos. At naniwala ko na ang community ito ay nakatuon kay Kristo. So, pagbabahagi lang niyo, share niyo kanina, kitang-kita ang kilos ng Diyos. Ayaw niyo yung maulanan. Yung isa tumayo, naghihilo, panakatayo pa rin. Amen?
maaga ako umalis sa bahay. Minsan sabi ng asawa ko, nagdududa tuloy sa akin. Ano oras prayer meeting ko? Alas 7. Bakit alas 2 umalis ka na? Bakit alas 2 umalis sa bahay? Sister. Hindi traffic. Dumadaan ako lagi ako nandyan sa katedral. Shrine. Uupo ko sa basic sacrament, pagkakataon ko nandito na rin ako. Sabi na akong mission. Amen? Kumplito. Pagpunta ko pa, prayer meeting. Amen? Kapag uwi ko sa bahay, kasang-kasang ko na maniyay ng Diyos. Ganun din po kayo. Amen? Luga kayo eh. Tinapalak ka yan eh. Ano yung biyaya? Hindi niyo. Totoo ang salita ng Diyos. Yes. Ako sa buhay ko, sabi ko. Kung wala ang Diyos sa buhay ko, wala ako dito. Hindi naman priority sa buhay ko. O sa salita-salita dito, tingin kayo sa akin. Amen? Bisaya pa ako. Ang tinitingnan nyo rin. Ang tinitingnan nyo sa akin, ang ating Kristo. Kung yung puso ko ba at puso ko ay konektado sa Kanya, yun lagi ang tinitingnan ni Lord. Why is it important that our life is connected to Christ? Number 1, bakit malagang nakakunik ang ating buhay kay Kristo? We will have strength. Ano ba yung strength? Magkaroon tayo ng lakas. Hindi lakas ng mundo. Hindi lakas kung kanino-kanino. Kung saan ka kulitin, lakas na nagmumula sa Diyos. Ano sabi? Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Ipagkaloob naman ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, sa Diyos nagmumula ang ating lakas, ang ating katatagan, ang ating lakas ng loob. Amen? Tapos, hindi ka maglatid ng prayer meeting. Dito tayo kukuha ng lakas. Amen? Tawag din mo hinalaan. Dapat excited lang natin pag magandang gawain. Amen po ba? Ako, kagabi ko ba binabasa ito? Excited ko makita kayo. Tapos ang hindi yun, hina-hina. Excited ko tayo natin. Kasi ang kasama natin si Lord. Amen? Sabi mo sa tayo, are you happy? Ano sabi mo dapat? Happy. Alam pa natin si Lord. Sa Diyos ang mamula ang katatagan at lakas ng loob. Paano malalaman natin? Kung tayo may pagkakaisa ba kayo? Kita ko sa tatin. Lumanda-lunda kayo. Amen? Napanundan namin ako sa inyo. Hinari sa puso ko ang serious eh. Wala ko, pinagpangayabang ang serious. Sabi ko dati sila, Manahali sa photo. ngayon, nandun ako sa basketball court. Nagbalak pa nga sila, bibili ba nyo yun, nakabila eh. Nagtatala na lang. Sabi ko kanina, pre-over nyo, pre-over, sabi mo pre-over. Hindi ako ibigay nyo sa ito. Hinakit ko kay Brother Ling. Sabi ko, Brother Ling, gusto ko magkaroon ng aming God serving us. Yung dapat ko makalim, may pre-over ko lagi yan. Hindi ko kailan mayari. Aba, sa katagal ko pre-over ko, may lumapit sa akin. Bro, gusto mo rin. Sabi ko na, 10 million. Lord, ipag-pre-over ko kami yan, 10 million. Amen? Ito hindi pa yan, kulang pa. Tuloy ko lang pre-over. Ako may lumapit. Kakilala pa lang, kapit bahay ko.
Ang may lagi. Ito na. Ito na. Ano ang kapag-pwede ko? Ibinigay ko ang panahon. Sabi ko kay Brother Day, ipag-open mo lagi yung katabi mo. Umako na sa akin, doon din ako si Jesus. Eh, lagi ang sabi ko eh. Okay, mo dala na, hindi ko kukunin yan. Hindi ka lang ako. Amen? Palakpakan natin ito. Halimbawa, kung tayo may ugnayan sa ating Ama na mayaman, di ba lumalakas sa ating loob? Amen? Halimbawa, sister, nalaman mo, anak ka pala ni Lucia, hindi ko alam. Ngayon nalaman mo, sa tingin mo, alakan mo may iba. Yes, papasok mo na dito, anak ko ni Lucia. Bakit? Lumalakas ang loob ko eh. Bakit? Malakas ang mga ako. Amen ko ba? Alam din ko. Kahit hindi na ako, lagi sila pag-usap kami ng meeting. Lagi sabi, mayaman si Papa, huwag tayong mag-alala. Malakas ang loob namin eh. Pag lagi sila, mayaman si Papa. Amen? Hindi ko lang sabihin. Ayaw ko lang gumitin ng pangalan. Kilala na kong yan. Amen? Ganon din, kung may connection ang ating buhay kay Kristo, magkaroon tayo ng lakas ng loob sa buhay. Amen? Dapat ang lakad mo, pag pumapasok ka ito, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Amen? Nakatingala ka ng Diyos. Proud ka na ba? Anak ka ng Diyos. Amen? Why is it important that our life is connected to Christ? Number 2, we will lose our fear. Mawala sa atin ang takot. Hello? Ang mga... Sige, nabihin kayo. Hello? Happy! Happy! Hello, ka dapat. Mawawala sa atin ang takot. Amen? Huwag kang lumapit sa mga spot. Iglabas ka ng mundo. Amen? Mahawang ka. Dapat makikita sa atin yung mukha ng punong-puno ng pag-asa. Kasi ang Diyos ay pag-asa. Amen? Balikan ko. Okay lang ba? Balikan ko? Yung aking kung saan ako dapang-dapa. Sabi ng asawa ko, tinakpan ko kami, malaking halaga. Dapa si Brother Joe. Kasi mukhang kita. Amen? Sabi ng asawa ko, biglang madaling araw, sisigaw, ayaw ko makulong, ayaw ko makulong, ayaw ko makulong. Tapos nagpapagsin mo, sabi makulong ka. Bakit? Marami ko kami ng Christianity. Itinagpungan na kami, wala kami pagbayad. Amen? Pumayag ko siguro. Ang tayo ng likod ay makulong. Eh dapat punahin mo sa likod. Amen? Hindi ko kaya siguro. Amen? Sabi ko, tatanin ko yung takot ko, anak ka ng Diyos. Amen? Mawawala ang takot. Amen? Kapag may connection tayo kay Kristo, mawawala sa ating buhay ang takot. Dahil alam natin, tutugunin ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi ba alam ng Diyos ang tutugunin ng sister? Alam niyo! Hindi alam na kapit bahay mo, may problema ka, kapag nalagin mo Diyos. Pag lagi ka nandito, sumasayaw, lumulog ka kay Lord, hayaan si Lord. Ang tutugon sa iyong problema. Ang ibig sabihin, may sandalan tayo sa ating buhay, lalo na sa oras ng pangangailangan. Yun po ba? Lagi ko sabihin, may Diyos na sa buhay. Kakasama mo din natin yung kapitbahay mo. Pag nagawa yung kapitbahay mo, o ginarinig mo, na nag-awas na pera, sabi mo, may Diyos na sa buhay mo!
verse 10. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ano sabi? Ang Diyos ay nasa atin. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Bakit? Huwag ka dapat na ano sabi niya? Palalakasin kita. Ano ba? Tutulungan kita. Ano ba? Iingatan kita. Ano ba? Ililigtas kita. Tapos wala ka na malakpak. Buhay ang salita ng Diyos. Paghawakan mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Why is it important that our life is connected to Christ? We will have joy in life. Amen. Sabi mo sa katabi mo, masaya ka ba? Masaya ka. Gano'n ba? Musigawan. Magkaroon tayo ng kagalakan sa buhay. Kagalakan na hindi kaya ibigay ng mundo. Amen. Tanging ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Ako kung may problema ako, pumunta ako sa permitting. Ako ang pinakamalakas ng lundag pag sumasayaw. Bakit? Magpupuri ka sa Diyos. Amen. Kasi pag ikaw ay nagpupuri sa Diyos, binubuksan Lord ang mga pintuan ng kalangitan. Ibubuhos dito sa lugar na ito at patuloy mo na nasa mo. Amen. Ang umiibig kay Kristo ay may koneksyon sa Diyos. Ang may koneksyon sa Diyos ay naglilingkod na maluwag sa kalooban. Amen po ba? Sabihin ko tayo yun. Ang naglilingkod na maluwag sa kalooban ay magkaroon ng kagalakan sa buhay. Parang paka natin. Ano sabi sa Romans chapter 15 verse 13? Puspusin naman kayo ng Diyos na siyang buhal ng pag-asa at nawa ay pagkaluban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Mag-ahari sa atin ng Espiritu Santo. Pag ang buhay natin ay Pilipinas. Amen? Mag-umapaw. Ipagkaloob sa atin ang tunay na kagalakan. Amen? Why is it important that our life is connected to Christ? We will have peace in life. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa buhay. Ano po ba? Sino po dito yung payapa? Payapa ang kalooban. Ang sarap. Isang linggo, marami po kayong pinagdaanan. Amen? Ito yung magandang dinyo. Na magkaroon ka ng kahit dalawang oras ka lang dito, magkaroon ka ng peace of mind. Magkaroon ka ng kalaman. Kahit ako'y mo inaway na niyo matigmay. Bakit? Yung aso ko kumungkot na naman doon sa dito. Amen? Peace of mind. Nakikita dapat sa atin ang kapayapaan ng Diyos. Dapat lagi tayong makikipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng palagiang panalangin. Dahil ang palagiang panalangin sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa aming buhay. Amen. Sino pong bago gumising, tuwing umaga, nagdasal. Bago matulog, nagdasal. Bago gumising, nagdasal. Bago gumising, nagdasal pa. Kaya niyo? Bilhin ko na ng palataya dito sa natin. Wala pa ka natin po. Ang gusto ko dito. Sabi rin po sa chapter 4 verse 9.
Isagawa ninyo ang lahat hindi natutunan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin sa ganon. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Sa buhay natin. Ang ating natutunan, ating tinanggap dito, ating nakikita dito. Kasi yun po ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Sa Roma chapter 15 verse 13. Kuskusin naman kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa at naway pagkaluban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Sinabi ko na kanina. Amen? So why is it important that our life is connected to Christ? Number 5, God will bless our life. Pagpalain ng Diyos ang ating buhay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pagpalain tayo ng Diyos. Gusto niyo pagpalain din ang inyong mga mahal sa buhay? Dahil niyo sa tulong ng pamilya. Amen? Maraming posible. Ay, maraming posible. Madalang nasawa ko. Pag-uwi ko kasi na naman niya. Pagyan, ang uwi ko. Walang posible. Pag-uwi ko kasi, ipag-uwi mo. Kung may uwi-uwi, patakan mo mo. Sabi lang, makausok natin Alam niyo kung pa, sa totoo ka naman buhay ko, hindi ko alam ko talaga magsasalita ako dito. Wala na isip ko maglilikod sa iyo. Alam mo, bunga ako sa laging pagdurusaryo ng aking asawa. Buhay ko lasing. Pag mata ko, rosaryo lang ito gusto ko. Hindi ka mabagonsisya. Kung araw-araw ka lasing, araw-araw rin lagi meron sa isang. Amen? Pag malalaki isang, di ba? Kung hindi ka mga lalaki, hindi ko lang sinabi ko kung sinamalunan sa langit mga lalaki. Kasi mga lalaki, hindi naman sa Diyos Jesus. Ikila. Pinamahala ko sila. So, kapag connected ang ating buhay sa Diyos, malayang makakadaloy ang mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Yes. Malayang makakadaloy ang biyaya ng Diyos. Alam mo po? Wala ako, dapat na pa ako. Alam mo? Tuloy-tuloy lang ako, pero sana niwala ako. Hindi ko mapaliwanag. Paano ko nabayaran ang lahat ng aking utang? Sige? Yung mga gusto mo, hindi ko kaya, hindi ko nakaptan. Ngunit nung narinig ko kay Lord, nakakamtas mo. Ano kung bakit? Tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya ng Diyos. Yes. Subukan mo. Patuloy ka. Maging connected ang buhay mo sa Diyos. Ang dami ng bayaya, nagtatapos niya. Amen? Subukan mo rin. Ay, hindi ka ako. Baliwala mo sa mga gawain ito. Ang araw mo, ang araw mo, rin ng problema. Marami din ng mga problema para sa iyo. Amen? Nasubukan ka? Ako naman ko. Hindi ko pa tapos yung problema. Paano na naman? But, isure natin. Huwag kayong tumigil sa gawain ito. Kasi ito ang magdadala sa akin. Upang nagdaloy ang biyaya ng Diyos sa bawat kasama. Hindi lang ikaw ang mag-benepisyo sa ginagawa mo kasama ang mga mahal sa buhay. Biyaya sa galingan, ilulundan mo dito sa Lord, gagamitin mo ang mahal sa buhay. Sa Malaki chapter verse 10.
Dali ninyo ng buong buo ang inyong mga isampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matulungan ang pangailangan sa ating tahanan. Subugin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi nyo buksan ang aming kana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganan o pagpapala. Ang masaganan o pagpapala. Sabi ko, alam niyo isa, mas maganda. Nagtutok ako doon sa mga magagandang subdivision. Hindi ko sinisiraan. Ang hulo, ang ingay ng lagay niya. Ay, mga suot yun, may mga brand eh. Ay, pupunta ko doon sa mga bubulad ka. Bakit nabubulay ang pamilya? Bakit? Bukas tayo, binibigay at nagtitiwala na tayo. Marami po ibigay dito, dadaan sa mga biyan. Kami mga prinsesa sa Lord, buhay na sa kung paano ginagawa namin ang buhay. Hindi po kami mga banal. Tumatayo po kami dito para ipakita na kami ang mga buhay na saksi na ang Diyos ay buhay. Why is it important that our life is connected to Christ? Number 6, we will achieve everlasting life. Makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Amen po. Dalawa na pupunta natin. Kung hindi sa impyerno, parang. Amen. Tayo. Sigurado po ako. Kung tayo po ay connected to Lord, diretso po tayo sa ating pananatili sa Diyos sa pamagitan ng koneksyon kay Kristo ay makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na hindi makarating sa langit ay walang lintang buhay. Yan ang sabi ng kaibigan ko. Ang buhay na hindi makarating sa langit ay walang lintang buhay. Amen. Gusto ba ninyo ang buhay ko makakalita? Hindi. Amen. Manatili ko tayo. Mag-committed ang ating life. Amen po ba? Galatians chapter 6 to 9. Kaya doon tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sa pagdating ng takdat na tayo ay aan kung hindi tayo susuko. Amen? Maganda? Tayo aanin kung hindi tayo susuko. Ano aanin natin? Ang nakalakot. Buhay na walang. Sabi mo sa kapatid mo, walang susuko. Tuloy lang. Amen. So bago ako magkatapos, okay lang, kahit simple ito lang. Kaya mag-asawa. May isang mayaman namatay. Umarap ko sa Pedro sa langit. Magtinignan sa Pedro. Sabi niya, hindi ka papatay, buhay ka pa. Sabi ka mo na naman. Nakita mo ba? Yung baso na yan na may uwing, may papayan mo pa. May isang araw pa pa. Bumalik mo na. Mayroon ka pa. At umalis sa San Pedro. Sabi niya, tinawag ko rin sa San Pedro. Tika, saan na sa asawa ko? Sabi niya, yung katabi, yung punong-puno. Sabi niya, kakapag-isip siya. Pagbalik ko ni San Pedro, kinuha na yung baso ng asawa ng puno ng ulo. Sinali. Hindi mo ito sa kanan. Hindi mo ito mag-isip. Kasi sa isip na bata pa asawa ko, mayaman ako. So yung naman yung mga asawa, ano na lang sa luto. Hindi na sinabi niya. Mamaya, bumalik na si San Pedro. Sabi ni San Pedro, bilisan mo na. Manapit na ang oras mo. Dahil ang araw ka na, papasasok. Sabi niya, kasi sinabi niya eh. Bakit sabi niya sa Pedro na naisip na lang eh. Dapat sa asawa na naisip. Sabi ni San Pedro, Bakit mo nasabi mo? pasensya ka. Nagkamali ang turo ko.
sa iyo pa rin puno yung sasawa ng exit. Alam mo rin tayo nito, hindi namin kaya dayahin ang Diyos. Maging committed po tayo. Edo, umupo tayo sa akin at tayo manunang. Dear Lord Father, Son, and Holy Spirit. Panginoon, sa pagkakataon, muli na pakulian ng Lord ang iyong mga salita na nagbibigay pag-asa ng Lord. Salamat Panginoon sa iyong salita na pinapaalala mo sa amin, Lord, na huwag bumiwalay sa iyo, na maging connected kami, Lord, sa aming buhay sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Nabuksan ang aming isipan. Na ito ginagawa namin, Lord, ay walang masasayang. Dahil, salamat ang mga paalala sa amin. Na magkaroon kami ng tunay na kapayapaan. Magkaroon kami ng tunay na kagalakan. Magkaroon kami, Panginoon, ng buhay na walang naman. Kung kami ay manatili sa iyo. Sa oras ito, Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo. At kailangan namin sa iyo. Yakapin mo kami. Yakapin mo kami. Na hindi mawalay sa iyo. At patuloy sumunod sa iyo. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Para po natin sa iyo.